Sa isang gabing akala ko normal lang ang lahat. Tahimik akong naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan habang pinapanood ang mga ilaw ng lungsod sa basang kalsada. Hindi ko alam na sa gabing iyon magbabago ang buong buhay ko. Bigla kong naramdaman na may humahabol sa akin. Hindi ko alam kung sino siya o kung ano siya. Ang alam ko lang, kailangan kong tumakbo. Habang bumabagsak ang ulan at bumibigat ang bawat paghina ko, lalo akong nilalamon ng takot. Takbo ako ng buong lakas, pero hindi yon sapat. Sa huli, bumagsak ako sa malamig na kalsada. Habang unti-unting nawawala ang liwanag sa aking paningin, akala ko iyon na ang katapusan. Pero nagkamali ako. Nagising ako sa isang madilim at tahimik na kawalan. Hindi iyon panaginip. Isa yung bagong simula. Nang muling bumukas ang aking mga mata, wala na ako sa dati kong mundo. Napunta ako sa isang kahariang puno ng mahika, kapangyarihan, at kapalarang hindi ko pinili. Pero ang pinakamasakit sa lahat, hindi ako naging bayani. Ako ang kontrabida. Ako ang kinatatakutan ng lahat. At ayon sa sistemang lumitaw sa harapan ko, malinaw ang aking kapalaran. Fate, execution, Eli Hero. Nakatakda akong mamatay sa kamay ng bayani. Kung mananatili akong kontrabida, siguradong mamamatay ako. Kaya nagpasya akong baguhin ang sarili kong kwento. Lalabanan ko ang kapalaran ko. At doon ko siya nakilala. Ang babaeng itinakdang pumatay sa akin. Siya ang tunay na bayani ng mundong ito, malakas, matalino, at hindi natitinag. Sa unang pagkikita pa lang namin, ramdam ko na agad ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Isang araw, itinapat niya ang espada niya sa leg ko at sinabi, "Papatayin kita bago pa magsimula ang trahedya." Doon ko naisip baka kahit anong gawin ko, hindi ko talaga matatakasan ang wakas. Habang sinusubukan kong baguhin ang lahat, mas lalo akong naging kalaban sa mata ng mga tao sa palasyo. Puno ng pagtataksil ang paligid ko. At dumating ang unang pagtatangka sa aking buhay. Isang mamamatay tao ang sumugod upang tapusin ako. Pero sa mismong sandaling iyon, siya, ang babaeng dapat pumatay sa akin, ang humarang. Siya mismo ang sumalba sa akin. At doon, may nagising sa loob ko. Isang kapangyarihang matagal nang natutulog. Isang madilim na lakas na nagpayanig sa buong kaharian. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na takot sa kanilang mga mata. Pati sa kanya. Pero kasabay ng takot, may lungkot din sa kanyang titig. Parang gusto niyang maniwala na kaya ko pang magbago. Ngunit baka huli na ang lahat. Dumating ang araw na pilit kong iniiwasan. Nasusunog ang buong kaharian. Digmaan at pagkawasak ang bumalot sa mundo. At sa gitna ng lahat ng iyon, ako ang naging huling kalaban. At siya ang bayaning itinakdang wakasan ako. Nagkita kaming muli sa gitna ng apoy at abo. Walang galit. Walang sisihan. Pagod na lang kaming dalawa. Hindi na ito tungkol sa tama o mali, kundi kung sino ang handang magsakripisyo. Sa huling laban namin, nagsalpukan ang liwanag at dilim. Pero sa huli, pinili kong ibaba ang aking sandata. Tinanggap ko ang kapalaran ko. Hindi dahil sumuko ako, kundi dahil minsan, ang tunay na pagbabago ay hindi pagtaka sa wakas, kundi ang pagpili kung paano mo ito haharapin. Sa luha ng bayaning minsang itinakdang pumatay sa akin, tinanggap ko ang huling sugat. Habang unti-unti akong nawawala, ngumiti ako. Dahil sa unang pagkakataon, malaya na ako. At habang sumisikat ang araw sa isang mundong sa wakas ay mapayapa na, naiwan ang isang simpleng katotohanan. Minsan, ang kontrabida ay hindi masamang tao. Minsan, siya lang ang taong piniling akuin ang lahat ng sakit para mailigtas ang lahat.